Magandang umaga mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Ex-Senator Ramon Revilla at 5 iba pang ipinaaresto ng Sandigan Bayan, hawak na ng mga awtoridad. Yan ang MBC TV Network News ni Edniel Parosa. Isa na lang sa 7 bagong ipinaaresto ng Sandigan Bayan sa Ghost Flood Control Projects ang hindi pa naaresto ng otoridad. Pero dito sa Campo Crame, tiniyak ni Interior Secretary John Vic Remulla na alam na nila ang lokasyon ng DPWH official na si Emilita Capistrano Huat. Ginawa ni Remulla ang update makaraang sumuko ang isa sa mga akusado sa malversation sa Pandi Bulacan Project na si ex-Senator Bong Revilla. Ayon kay Remulla, tumawag sa kanyang tinawag na long-time friend nang ilabas ng 3rd Division ng Anti-Graft Court ang mandamiento de aresto kahapon. Siya raw ang nagpayo kay Revilla na sumurrender sa Philippine National Police, bagay na ginawa ng dating mambabatas pasado alas 8 kagabi nang siya ay personal na nagtungo dito sa Campo Crame. Tawag siya sa akin kahapon yung kasi from the bar. At sabi ko, best na mag-surrender ka na. At pumunta na siya dito sa CAD. Siya po mismo yung tumawag sa inyo, wala pong intermediary. Wala na. Kasamang isinuko ni Revilla ay 20 baril sa kanyang pag-iingat. Tiniyak naman ni Remulla na walang hirit o kondisyon sa kanya si Revilla na inilarawan ng kalihim na malungkot dahil sa nasabing pangyayari. Number one, ang Sandigan na mag-desisyon kung saan siya ilalagay. So, dati kasi dito, kailan naman, special dito. So, yung available facilities ay sinabi na namin sa Sandigan. So, I assure you, walang mag-discussion. Para sa MBC TV Network News, ito si Edniel Parosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa iba pang balita, General Torre formal nang nagretiro sa hanay ng pulisya. Formal nang tinanggap ng National Police Commission ang optional retirement ni Police General Nicolas Torre III na nagtatakda ng kanyang paglipat mula sa serbisyo sa pulisya tungo sa sibilyang pamumuno sa Metropolitan Manila Development Authority. Sa kanyang pag-alis, binibigyang daan nito ang pag-upo ni Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. bilang susunod na hepe ng pambansang pulisya dahil nakabinbin lamang ang kumpirmasyon ng kanyang 4-star rank. Si Torre ay nagsilbi sa PNP sa iba't ibang posisyon bago italaga sa MMDA kung saan inaasahang magdadala siya ng karanasan sa pamamahala at seguridad, samantala si Nartates ay kilala sa kanyang kampanya para sa mas mahigpit na disiplina sa hanay ng pulisya. Mahigit 1,000 tauhan na na-dismiss at higit 1,000 rin na nasuspinde noong 2025 dahil sa mga kasong administratibo na inaksyonan ni Nartates noong Enero. Tiniyak ng bagong PNP chief na gagamitin ang pondo ng PNP para sa pagpapalakas ng kapayapaan, kaayusan, at kaligtasan ng publiko. Ang sabayang paglipat ni Torre sa MMDA at ang inaasahang kumpirmasyon kay Nartates ay nakikita bilang bahagi ng mas malawak na reforma sa law enforcement at pamahalaan. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 9 AM edition. Abangan ang mga susunod na balitaan mamaya para sa 10 AM edition. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.